Pagpasok ko, humiga muna ako sa kama ko dahil parang napagod ako. Pero bumangon ako dahil kailangan kong gawin ang mga schoolworks ko. Paglabas ko sa banyo, nakaupo sa kama ko si Dylan. Bakit ka nandito? Tanong ko sa kanya. Masama bang pumasok sa room ng sister-in-law ko? Tanong pa niya sa akin. Alam mong hindi maganda na nandito ka. Hindi rin naman maganda na siksik mo ang sarili mo sa buhay namin. Nakang-isipang saad niya sa akin. Lumabas ka na. Utos ko sa kanya. Umaasa ka ba talagang mahal ka ni kuya? Paano kung nililinlang ka lamang niya? Natatawa pang tanong niya sa akin. Ano bang pakialam mo? Kung gusto mo ko, bilhan mo ako sa kuya mo. Naiinis pang sabi ko sa kanya. Kapag binili ba kita, gagawin mo ng gusto ko? Nakangisi pang tanong niya sa akin. Sa tingin mo ba binibenta niya ako sa'yo? Hindi mangyayari yon. Naiinis pang sabi ko sa kanya. We are not sure about that. Malay mo, lalo na ngayong balak niyang magpakasal sa iba. Huwag mo nalang problemahin ang hindi mo problema. Naiinis na sabi ko sa asawa. Kung gusto mo naman umalis, tutulungan din kita. Sabi niya bago siya lumabas. Napahawak na lang ako sa ulo ko dahil sa kalokohan niya. Ngayon ginugulo niya na akong isipan ko. Ginugulo niya ang relasyon namin ni Drew. Binaliwala ko na lang dahil may tiwala ako sa asawa ko. Nagsimula na ako sa kailangan kong gawin at dito na ako sa sahig gumawa. Mi vida, wake up. The dinner is ready. Bulong niya sa akin. Ano nangyayari dito? Tanong ko sa kanya dahil namumulang pisngi niya. Wala to, kumain na tayo? Nakangiti pang sagot niya sa akin. Okay, sagot ko sa kanya at di na ako nagtanong pa. Kumain kaming dalawa at ako nagdala ng pinagkainan namin sa kusina. Hinugasan ko rin to bago ko bumalik ng room ko. Wala siya sa salid ko kaya inisip ko na baka nandun siya sa room niya. Humiga ako para matulog. Kinabukasan, maaga pa akong gumising dahil may pasok ako sa university. Paglabas ko ng bahay nila, wala ng kotse ni Drew. Kaya, pumasok na lamang ako ng school. Baka kasi busy lamang siya. Nang i-check ko ang phone, napangiti ako dahil may text na siyang maaga siyang umalis. Me, don't skip your lunch, love. I love you. Text ko sa kanya. Sumakay lang ako ng jeep hanggang sa nakarating ako sa university. Pagbaba ko may mga nagkakagulot, di ko na sana papansinin, pero nahagip ng paningin ko si Miguel. Nakita kong duguan ang mukha niya kahit mabilis ako lumapit sa kanya. What happened? Nag-aalala pang tanong ko sa kanya. Wala ito. Nakangiting sagot niya sa akin. Anong ginawa mo? Tanong ko kay Dylan na ngayon nakatayo lang sa harapan namin. Are you concerned? You like him? Natatawang tanong pa niya sa akin. Baliw ka na. Naiinis akong lumapit sa kanya at sinampal ko siya. Sisiguraduhin kong makakarating to kay kuya. Bulong niya sa akin bago siya umalis. Naikuyom ko na lang ang palad ko sa galit ko sa kanya. Kahit sana lang may nakabantay sa akin eh. Wala na akong pakialam sa mga ibang estudyanteng lantaran kaming pinag-uusapan. Sinumahan ko si Miguel papunta sa klinik. Naaawa kasi ako sa kanya. Okay ka lang ba dito? Tanong ko kay Miguel. Yeah, sagot niya sa akin. Sige, lalabas na ako. Sabi ko sa kanya at ako mong maglalakad na ako palabas nang bigla na lamang siya nagsalita. Totoo ba? Ang alin? Tanong ko sa kanya. Nababae ka ni Mr. Evans. Ikakasal na siya, di ba? Siya ba ang sinasabi mo na boyfriend mo? Tanong pa niya sa akin. Babae niya ako pero hindi ako katulad ng iniisip mo. Mahal niya ako. Sagot ko sa kanya. Bakit siya pa? Tanong pa niya sa akin. Nagmamahalan kaming dalawa? Sagot ko sa kanya. Pero ikakasal na siya. Saad pa niya sa akin. Pero mahal ko siya. Bakit mo ba pinapahirapan ang sarili mo, ha? Bakit di mo na lang siya hayaan maging masaya sa piling ng fiancé niya? Tanong pa niya na para bang ang sama kong tao. Sorry Miguel, pero hindi ko po pwedeng sabihin sa yung totoo. Saad ko sa kanya bago pa ako lumabas sa klinik. Habang naglalakad ako, nakasalubong ko na naman ang kontrabida sa buhay ko. Pero nilagpasan ko sila dahil alam ko namang gulo lang ang hatid nila sa buhay ko. Hindi ka ba kontento sa asawa mo at lahat na lang ng lalaki gusto mong mapasayo? Pinalabas ko na lang sa kabilang tenga ko. Mas binilisan ko pang lakad ko dahil naiinis lamang ako. At nang nasa loob na ako ng room namin, tinawag ako sa office ng dean. Habang papalapit ako, nakita kong lumabas si Lucille sa office ng dean. Can we talk? Kalmadong tanong niya sa akin. Wala tayong dapat na pag-usapan. Sagot ko sa kanya. Magkano bang kailangan mo para mawala ka na sa buhay namin? Tanong niya sa akin. Hindi mo ako mababayaran ng pera mo? Sagot ko pa sa kanya.
Bakit pa nagmamatigas ka pa? Dahil ba mas maraming pera nakukuha mo kay Archer? Gold digger? Tanong niya sa akin. Oo, dahil kung ako sa kanya, didikit ako at mas marami bang pera ko kaysa ibibigay mo sa akin. Binili lang niya ako ng 20 million at alam ko na mas marami pang makukuha ko sa kanya. Kaya mag-ingat ka dahil baka hindi matuloy ang kasal mo. Pananakot ko sa kanya. How dare you? Sigaw pa niya sa akin. Baka mabaliw ka pag nalaman mo kung sino ko. Nakangising sabi ko pa sa kanya. Sapat na ang isang beses na sinaktan mo ko. Subukan mo pa ulit dahil baka ubusin ko ng buhok mo. Pagbabanta ko sa kanya dahil sasamparin na naman sana niya ako. Sa tingin mo ba takot ako sa'yo? Hindi rin naman ako takot sa'yo eh. Sana pala sinampal kita kahapon sa harapan ni Drew. Natatawang sabi ko sa kanya. Bago siya, iniwan at tumuloy na ako sa office ng dean. Pagkatapos ng klase ko, dumiretso ako sa kumpanya ni Drew. Pinapasok ako ng guard. Pagdating ko ay wala siya dahil nasa board meeting pa raw siya, sabi ng sekretary niya. Humiga na lang muna ako dito sa couch niya. Bigla na lang kasi akong inaantok. Pero hindi pa man ako tuluyang natutulog, narinig kong bumukas ang pintuan ng office niya. Nang idilat ko ang mata ko ay bumungad sa akin si Drew. Mi vida. How's your day, love? Malambing na tanong ko sa kanya at bumangon ako para umupo. So much work for today. Nakangiting sagot niya sa akin. You want coffee? Tanong ko sa kanya. No, sagot niya sa akin. What do you want? You. I want you. Sagot niya at mas nilapit pa ang mukha niya sa akin. Hinalikan ko naman siya. Smack lang pero bigla niya akong binuhat at siniil ng halik sa labi. Pinaikot ko sa leeg niya ang mga braso ko. I miss you. Sorry kung hindi ako tumabi sa'yo kagabi, sabi niya sa akin. Okay lang po. Nakangiting sabi ko pa sa kanya. I love you. Malambing na sabi niya. Hinalikan ko siya at yun ang naging sagot ko sa kanya. Baka may pumasok, sabi ko sa kanya. Naglakad siya papunta sa pintuan habang buhat niya ako. Hindi rin naghihiwalay ang mga labi namin hanggang sa narinig ko ang pag-lock niya sa pintuan. Bumalik kami papunta sa may table niya. Ibinaba niya ako at nagkatinginan kaming dalawa. I love you, sabi ko sa kanya. I love you so much, mi vida, sabi niya sa akin. Muli niya akong hinalikan at buong puso ko ito na itinugon hanggang sa bumaba ang halik niya sa leeg ko. Ang bango mo. Bulong niya sa akin sabay kagat sa tenga ko. Mahinang daing ko dahil biglang tumayo ang balahibo ko sa ginawa niya. Ang bango mo talaga. Love? Tawag ko sa kanya. Tumigil siya, tinilikan niya ulit ako sa labi. Wala naman ako marinig na reklamo mula sa kanya kaya hinayaan ko na lang sarili kong matulog sa kandungan niya at nakasiksik pa sa dibdib niya. Nagising ako na nasa loob na ako ng kotse niya habang papauwi na kami. Love, tawag ko sa kanya. Yes, mi vida. Ang sarap ng tulog mo. Nakangiti pang sad niya sa akin. I'm sorry. Sobrang bigat kasi ng mga talukap ng mata ko eh. Hindi ko na tuloy natapos ang trabaho mo. Sabi ko pa sa kanya. Actually, ganado nga ako magtrabaho kanina, kaya't mabilis ko nung natapos ang lahat. May hot kasing natutulog sa kandungan ko eh. Sagot pa niya sa akin habang nakangisi. Nakakaya, ano kayang itsura ko? Sagot niya sa akin habang nakangisi. Parang batang tanong ko pa sa kanya. Maganda ka ba rin? Sagot niya sa akin. Napanguso na lamang ako dahil nahihiya talaga ako. Kinuha niya naman ang kamay ko at hinalikan ang likod ng palad ko. Mi vida. Mawawala ako ng 1 month. I have a business trip in Japan. Sabi niya sa akin. Ang tagal mong mawawala. Malungkot na sabi ko pa sa kanya. I want you to come with me. Pero alam ko namang busy ka sa school. Sabi niya sa akin. Yeah, you're right. Hihintay na lamang kitang bumalik. Sagot ko sa kanya. Do not worry too much kasi ikaw lang. Pangako, ikaw lang. Nakangiti pang sabi niya sa akin. Ikaw rin. Wala ako ibang gusto kundi ikaw lang. Mahal kita, Drew. Sabi ko sa kanya. Let's have a vacation pagbalik ko. Sabi pa niya sa akin. Okay, hihintayin kita. Nakangiti pang sabi ko sa kanya. Magtitiwala ako sa kanya dahil mahal ko siya. Gusto kong paniwalaan lahat ng sinasabi niya dahil mahal ko siya. At sana tama ako. Sana totoong lahat ng to. Kailan ka aalis? Tanong ko sa kanya. Tomorrow. Sagot pa niya sa akin. Tatawagan mo naman ako palagi, hindi ba? Tanong ko sa kanya. Of course, mi vida. Sagot niya sa akin. Aasahan ko yan ha?
Magtatampo talaga ako kapag di ka tumawag sa akin. Parang bata pang sabi ko sa kanya. Tatawag ako. Pero hindi lang ako sure kung palagi dahil magiging busy ako doon. I don't want to disappoint my dad. Dahil sa dami ng mga naging palpak ko lately. Natatawa pang sagot niya sa akin. Ako na ang tatawag sa'yo. Nakangiti pang sabi ko sa kanya. Pero sa loob-loob nasasaktan at nalulungkot ako para sa asawa ko. Okay, mi vida. Pagkarating namin sa kondo ay ipinagluto ko siya. Nakakalungkot palang buhay na ganito. Kasi naging okay na kami, nagiging busy naman siya. Pero ganun talaga siguro, lalo na businessman ang asawa ko. Kaya gusto kong butihin pa ang pag-aaral ko para naman may pagmamalaki rin ako sa kanya. Dahil kung di ang pamilya ko lang, wala na akong aasahan sa kanila. Gusto ko rin sumama sa kanya para lagi ko siyang kasama. Pero magsisimula na ang OJT ko. Kailangan kong makagraduate at yon ang mahalaga sa ngayon. Sabay kaming kumain at pagkatapos, tinulungan niya ako maghugas ng pinagkainan namin. Pwede bang ibigay mo sa akin ng gabing to, mi vida? Nakangiti pa ang tanong niya sa akin. Of course, love. Sagot ko sa kanya at ibinigay ko sa kanya ang buong gabi ko. Pinagsaluhan namin ng isang mainit na gabi. Hihintayin ko ang pagbabalik niya. Mabilis lamang naman sigurong isang buwan. 4:00 na pero hindi pa rin ako dalawin ng antok. Hindi ko alam pero mas gusto kong titigan na lamang siya. Kinakabisado kong bawat parte ng mukha niya, lalo na ngayon na matagal ko na siyang hindi makikita. Mahal kita, Drew. At sana'y maging maayos ng lahat sa atin. Magtitiwala ako sa iyo at maghihintay. Maghihintay ako na ipakilala at ipagmalaki mo rin ako bilang asawa mo. Hindi man ngayon pero sana balang araw. Mahina pang sabi ko habang pumapatak ang mga luha ko. Pagkagising ko, bumungad sa akin ang isang bouquet of red roses. Kahit masakit pa ang katawan ko, parang gumaling na ako kaagad. He made an effort para mapangiti ako, kahit wala siya sa tabi ko. Isang buwan kaming di nagkikita at talagang mangungulila na ako sa kanya. I opened my phone at bumungad na isang nakakakilig na text message mula sa asawa ko. My Drew. Good morning, gorgeous. I am away for a month and it really kills me. I'm gonna miss you, mi vida. I love you so much at uuwi ako na maaga as soon as matapos ko ng work ko. See you soon. Mwah. Me. I love you, love. Take care and see you soon. Nag-reply ako sa kanya at bumangon na rin ako. Pumasok ako ng banyo at nagbabad sa warm water sa may bathtub para guminhawa ang pakiramdam ko. Wala akong pasok kaya dito na lang ako ngayon sa kondo ko. Pagkatapos kong ang maligo ay nagluto ako ng pagkain. Habang iniintay ko na maluto ang adobo ay nililinis na rin ako dito sa kusina. Isinalang ko na rin ang mga labahan. Habang kumakain ako ay nakatanggap ako ng message mula kay Oliver. Nagpasa siya ng selfie niya. Napangiti na lamang ako dahil alam ko na hindi siya sanay sa ganito. Talagang nag-update siya sa mga ginagawa niya. At nakakataba ng puso ang effort niya. Nag-selfie rin ako at pinasa ko na rin sa kanya. Ang tagal ko tuloy matapos na kumain dahil ang kulit ng asawa ko. Kanina ay tumigil na. Hayaan mo na lang kami maging masaya. Okay. Sana maging masaya ka. Ani niya sabay alis. Sinara ko ang pintuan. Niligpit ko ang pinagkainan ko. Hindi ako mapakali kaya tinawagan ko si Drew. Hi, love. Nakangiting bati ko pa sa kanya. Kumain ka na ba, mi vida? Nakangiti pang tanong niya sa akin. Opo, tapos na po. Alam mo ba, nanggaling dito sa Dylan? What? Anong ginagawa niyo dyan? Nakakunot ang noong tanong niya sa akin. Wala naman, nagdala lang ng pagkain pero hindi ko tinanggap. Pwede mo bang pagsabihan ng kapatid mo? Nalubayan na ako? He confessed to me that he likes me. Pagpapakatotoo ko sa kanya. Shit, lagot siya sa akin. Thank you dahil naging honest ka sa akin, mi vida. Gusto ko kasi na maging honest tayo sa isa't isa. Saad ko naman sa kanya. Hindi siya nagsasalita at nakatingin lamang siya sa akin. Bakit ganyan ka makatingin? Ang ganda mo kasi. Sagot niya sa akin kaya't automatic na uminit ang buo kong mukha. You're blushing. Kinikilig naman ng asawa ko. Pangasar pa niya sa akin. No, I'm not. Namimiss na kita. Biglaang sabi pa niya. Me too, love. Malambing naman na sabi ko. Matulog ka na, mi vida. Tatawag ako ulit bukas. Nakangiti pang sabi niya sa akin. Okay po, good night. I love you, love. Malambing na saad ko sa kanya.
I love you, mi vida. Nang mawala na ang tawag, humiga na ako sa kama namin. Pero dahil sanay na ako nakatabi ko siya, ay hinahanap ko ang amoy niya. Bumangon ako para kumuha ng damit niya at yun ang sinuot ko. Kinabukasan, maaga pa akong pumasok sa university. Dahil mamayang tanghali ay papasok na ako sa De La Vega Company. Doon ako natanggap ng OJT ko. Wala naman akong balak na mag-OJT sa company ng asawa ko. Gusto ko na sa ibang company at alam naman niya ito. Hindi ko lang sinabi na sa De La Vega ako. Habang papasok ako sa Rama University, narinig ko ang bulungan ng mga ibang students. Oh my gosh, siya ba yun? Ang babae ni Mr. Evans. Ang dami kasi ng nilalandi naman niya. Ikakasal na yung tao pero nilalandi pa niya. Kasi ang alam ko, pabagsak ng company ng daddy niya. Siguro para masalba sila kaya't naging babae na lang siya. Kahihiyan siya para sa school. Ang kapal na mukha niyang pumasok pa dito Saad pa nila. Gusto ko na ipagtanggol ang sarili ko pero hindi ko magawa. Nasasaktan ako at ayoko nang sabihin pa na wala akong magawa para ipagtanggol ang sarili ko. Ayokong sabihin ng side ko dahil useless lamang naman. Kaya naman, kesa pansinin sila, pumasok na lamang ako sa class ko. Pagkatapos ay sa library muna ako nagpalipas ng ilang minuto. Pagkalabas ko sa library, sinalubong ako ng mga stepsisters ko. Umuwi ka na ng bahay. Gusto kong kausapin ni daddy. Sabi nila sa akin. Wala kaming dapat pag-usapan. Meron. Kaya ka nga pinapatawag Huwag ka na magmatigas pa. Umuwi ka kaysa puwersahin ka pang umuwi. Okay. Walang ganang sabi ko at umalis na ako para pumunta sa OJT ko. Naging maayos at masayang unang araw ko sa training ko. Mabait ang mga kasama ko at nakilala ko pa ang may-ari ng company. Wala man akong balak umuwi sa bahay namin, wala akong choice kundi umuwi. Pagkarating ko ng bahay, dumiretso na ako ng office ni daddy. Maghihiwalay na ba kayo ni Archer? Bakit nabalitaan ko ikakasal na siya sa iba? Bungad na tanong sa akin ni daddy. Hindi ko po alam. Anong hindi mo alam? Huwag kang pumayag na wala kang makuhang pera. Hindi pwedeng makikipaghiwalay na lang siya sa'yo ng ganun-ganun lang. Kunin mo ang kalahati ng kayamanan niya. Galit na saad niya. Kulang pa po bang nakuha niya yung 20 million? Bakit kayo nagkakainteres sa pera na hindi naman sa inyo? Tanong ko sa kanya. Oo, kulang pa. Mayaman ang asawa mo kaya't barya lang sa kanya ang 20 million na sinasabi mo. Ang stepmom ko ang sumagot. Kung sakaling maghiwalay man kami, hindi ako kukuha ng pera niya. Kung tutuusin, hindi pa kayo bayad sa kanya dahil hindi ako sapat para sa 20 million niya. Pwede ba magkaroon ka naman ng silbi? Kung gusto mong matuwa sa iyong daddy mo, kunin mong ibang pera ng Evans na yon. Wala pa ba akong silbi? Wala ba talaga? Galit na sigaw ko. Bastos! Galit na sigaw ni daddy at sinampal na naman niya ako. Sige, saktan mo pa ako. Yan lang po bang kaya mo, dad? Bakit hindi mo na lang ako patayin? Ikaw ang daddy ko pero ikaw rin ang dahilan ng lahat ng paghihirap ko. Alam ko naman Alam ko na akong sinisisi mo sa pagkawala ni mommy pero sana kahit ganun ituring mo man lang akong tao at hindi pambayad utang. Umiiyak pang sabi ko sa kanya. Dahil hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko. Carolina, biglang lumambot ang ekspresyon ng mukha niya. Ang sakit, dad, na mas pinili mo pang hindi mo naman anak at mas pinili mo na ipambayad utang ang sarili mong anak. Ganun ba katindi ang galit mo sa akin? Kaya mo to ginawa. Mahal kita pero tama na. Huwag yan tuluyang sirain ang buhay ko. Hindi ko kayang gawin kay Archer ang nais ninyo. Magalit ka man lalo sa akin, hindi ko nakukuha ng pera. Umiiyak na saad ko sa kanya. Wala naging sagot ang daddy ko, habang ang stepmother ko ay walang tigil sa kadadaldal. Ito na ang huling beses na pupunta ako dito. Total naman pinambahid at pinamigay mo na ako kay Archer. Don't worry dahil magiging masaya ako at magkakaroon ako ng masayang pamilya. Goodbye, Dad. Sabi ko sa kanya at mabilis ako lumabas sa office niya. Ang pamilya ay pamilya pero hindi ko na kaya. Sa ngayon, gusto ko munang lumayo sa kanila at puturin ang koneksyon na meron kami at umaasa ako na balang araw, magiging maayos kami ng daddy ko. Mahal na mahal ko siya kahit hindi niya ako kayang mahalin. Mali man sumagot sa magulang, pero sobra na. Hindi ko na talaga kayang tiisin pa.